marami pa rin nagpapakalat ng mga fake news. O, sabi ko nga, hindi naman mawawala yun. 'Di ba? O, shout out Tita Grace. Good morning, Tita Grace. I know you are watching. Ayan, Ma'am Gina de Guzman. Ma'am Gina Guzman. Ayan, shout out po. Ayan, kay Tita Celia Ginto. Ayan, shout out Tita Celia. Okay. So, eto, 'di ba, may nag-message sa atin na pinagagawa niya ng reaction din to. Ano daw masasabi ko? Okay? Ah, according daw kay Jim Panot, as usual, kay Jim tayo. Sabi niya, napanood niyo po ba yung video ni Panot sa YouTube? Dami niyang kwento tungkol sa love story daw ni David at Alex. Oh. Wait, family natin, ayan. Oy, Mama Rites, Musni, shout out. Nakalive ako kanina sa wala kayo. So inend ko na lang. Sis Rockwell, ayan, shout out Sis Rockwell. Ma'am Aida Figueroa, thank you for greetings, Mama Pickles. Always take care of yourself and your families. Thank you so much po. Mami Trini Laurele, shout out po. Nag-love shout out po sa inyo. 43. Oy, maraming salamat oy, Mama Marites. Ayan. Musni, ayan. Salamat po sa palipad. Nako, thank you so much. Ayan, may babuhay naman na tayo. Thank you so much. Ayan, sa ating Ceresa Force family. Ayan. I love you Ceresa Force. No? Thank you for support, no? Sa isa kong channel at dito sa pangalawa kong channel. Thank you so much. O showbiz nga lang to Ma'am Marites kilala mo ba to? Ang Barda Mamarites. I'm sure naman kilala mo, sikat na sikat yan, no? Artista yan. O artista yung dinedefend ko rito. Si Barbie Fortesa at si David Licauco. Kaya medyo iba yung tema. Kumbaga hindi brutal. Oo, unlike dun sa politics natin, di ba? Salamat po ulit Mama Marites. Thank you so much. Ayan. So going back, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? So ayun na nga, no, mga kabarda. Eto nga may pinare-reactionan sa akin. As long as BBM vlogger, no matter what topic, as long as it's true. Yes, 'di ba, Ma'am Ma'am Marites, ayan. Oo naman, 'di ba? Doon lang tayo sa tamang daan. Ika nga. Huwag tayong liliko, huwag tayong kakaliwa, huwag tayong kakanan. Diretso lang, 'di ba? Mahirap pag liliko ka pa, 'di ba? Magugulo, pwede ka maligaw, 'di ba? Maganda rin ganito, diretso lang. May kausap lang ako kanina, Ma'am Marites, alam mo na, tungkol sa politika. Hindi, may mga may mga pinag-usapan lang kami. So eto nga, may humihingi ng reaksyon dito sa sinabi, okay, ni Jim Panot, na basher ng Barda. So ito nga sabi niya, ayon daw di umano kay Jim Panot, alam daw ni Jim Panot ang love story ni David at nung Alex. Sana all alam, hindi ba kayo nagtataka kay Jim Panot? No? Nakakapagtaka lang. Bakit parang mas close sila, ang mga basher? 'Di ba? Ito, pansin nyo tinitira si David Licauco. Sinisiraan ang reputasyon ni David Licauco. 'Di ba? Ng fake news. Pero sasabihin nila, alam nila yung istorya ng buhay ni David Licauco sa ni Alex Manalang. 'Di ba ang weird? Doon pa lang 'di ba doon pa lang malalaman mo na fake news. Saan kayo nakakita, mga kabarda? 'Di ba? Saan kayo nakakita, mga kabarda? 'Di ba? Na basher ka, numero 1 ka nagfe-fake news laban kay David Licauco. Tapos alam mo yung totoong buhay. Kung alam mo yung totoong buhay at yung nangyayari dun sa relationship ni David Licauco with other girls, 'di ba? Ang lupit mo naman kung ganun, 'di ba? Ibig sabihin, iba ka nila lang. 'Di ba? Iba ka nila lang. Kasi imagine. Basher ka, pero alam mo yung katotohanan. Bakit ka naging basher kung alam mo yung katotohanan? 'Di ba? Did you get my point, mga kabarda? Kung totoo yung nalalaman mo
Bakit kailangan mo pang maging basher? Kasi hindi ko makuha yung logic ni Jim dito. Hindi ko talaga makuha yung logic. Siniraan mo, minura mo yung tao, 'di ba? Minura niya si David Licauco, sinabihan niyang walang kwentang tao, sinabihan niya na ordinaryong Chinese lang, hindi naman daw pala mayaman na Chinese. Alam mo yun, nilait-lait mo yung tao. Tapos sasabihin mo, alam mo yung istorya ng love story ng isang David Licauco, and ano ka? Ano ka ba sa buhay ni David? In the first place, basher ka, 'di ba? Oh, so meaning to say, kung meron kang alam, hindi na siya credible. Tama, mali. Kasi nga basher ka eh. So paano magiging credible yung mga sasabihin mo kung yung mga lumalabas sa bibig mo pangungutya at pambabash doon sa artista na dating idol mo. Sige nga, paano yung paano magiging relevant yung sinasabi mo? 'Di ba? To make the story short, ginagamit mo lang yung barda. 'Di ba? Ganun yun. It seems like it's just me. Those bashers, Marites. Kaya nga Marites lang sila, Marites. Nagmamarites sila through social media. Tapos sasabihin nila, alam nila, eto to be honest, yung sabi ko nga, yung mga nalalaman natin dito, hearsay lang lahat yan. Lahat yan, walang direktang sinabi si David, walang direktang sinabi si Barbie. 'Di ba? Walang ganoon, walang direktang sinabi si Barbie, walang direktang sinabi si David. Wala pong ganoon. So lahat ng lumalabas na info, no? Info kay sa basher, info kay Jim, info sa akin, info sa lahat ng defender. Lahat 'yan may pinanggagalingan, which is sino? Ibang tao din, 'di ba? Ibang tao din. Nagmamatter lang yan kung nagkakatotoo. Ako, tulad ko, yung nagsabi sa akin na lumipat na ang isang Barbie Fortesa ng bahay. Sample na lang. Nalaman ko yon, sinabi sa akin. Inisplok ko sa inyo. Totoo ba? Hindi. Totoo. Kasi mismo si Barbie na ang nag-post sa kanyang Instagram, na saan siya nakatira? Sa Rockwell. 'Di ba? Lumipat siya ng kondo. Malapit kanino? 'Di ba sinasabi natin, malapit kanino? Kay David Licauco. Saan ba nakatira si David? Sa Rockwell. Tama ba tayo? Mali. Tama. 'Di ba? Sila Panot, mali. Hindi nga nila alam yan 'di ba? Hindi nga alam ng mga basher yan. So kumbaga, doon lang nagmamatter yung mga natin. Nare-receive natin na mga tawag dito, nare-receive nating mga komento, 'di ba? Nare-receive nating mga kwento, 'di ba? Galing din kanino, for example, sa mga kaibigan nila, nakaibigan nito, nakaibigan niya, nakadikit nila, nakadikit nito, nakadikit niyan. Alam niyo naman, pagka ang kwento, sometimes, aminado naman tayo, sometimes, ang kwento sumusobra. Minsan may kwentong kulang. Tayo na lang ang nagdidikit, 'di ba? Kasi i-internalize na ng utak natin. 'Di ba? Na-i-enhance na yung utak natin sa mga bagay-bagay na chismisan. So madali natin siya na 'di ba, Marites? Alam mo yan, Marites ka, madam. Ibig sabihin na i-enhance yung utak natin, gumagalaw siya. Nag-e-evolve, may evolution. Alam niyo naman mga Marites, 'di ba, may evolution 'yan. May pwede silang idagdag, 'di ba? May pwede silang ibawas at idagdag doon sa kwento para maging masarap ang kwentuhan, 'di ba? Kagaya nito, kay Panot. According, babasahin natin hindi ko na sa inyo pakita pangalan. According dito, sabi niya noong 2023 pa daw niligawan ni David si Alex. Sino nagkwento? Ang tanong diyan, sino ang nagkwento? 'Di ba? Sino ang reliable? Paano natin malalaman niya? Well, at that time, 2023, alam natin kung sino. 'Di ba? 2023 pa daw niligawan ni David si Alex. Binasted lang daw. Eto rin yung sinabi ng mga nung mga taga-ibang showbiz chikadora, 'di ba, na nasa showbiz. Eto rin yung sinabi ng Abante. 'Di ba? Eto rin yun Parehas din ng kwento.
At yan din yung nakarating sa aking kwento na hindi ko kinagat. Etong kwento na to, alam ko na to, sabi ko nga. Hinanapan ko sila ng major evidences. Major, para hindi tayo ma-fake news, di ba? Kasi ibabalita mo yan eh. I-explore mo yan sa mga viewers, di ba? O, iaano mo yan. Sasabihin mo yan sa mga viewers. So, supposed to be, dapat relevant yung sasabihin mo. Accurate yung sasabihin mo. Meron kang, legit source, 'di ba? Ito personal matter ito eh. 'Di ba? Personal matter. And at the same time, 'di ba? Sino ang magkukuwento sa iyo noon? Kapamilya nila, 'di ba? O maniniwala pa ako kung nasa showbiz sila, 'di ba? Maniniwala pa ako kung madikit. Imagine niyo, basher ka tapos may alam ka. 'Yun nga yung sinasabi ko, may alam ka sa buhay, personal life ni David. Ang ano noon ang OA noon 'di ba, ang corny nun, sa totoo lang, 'di ba mga bashers, ang corny nun, sobrang corny yon. Corny yarn. 'Di ba? Oo, corny yarn. Oh. Tapos sabi daw ni Panot, according kay Panot, kaya daw rebound ang ginamit si Kisen. Akala daw nila dahil kay Barbie, kaya ginamit si Kisen. Hindi pala dahil daw pala kay Alex, kaya daw pala hindi nasaktan nung nakipag-break kay Bea Santos. Kasi ang gusto daw talaga ni David si Alex. Tapos naging close daw si David kay Barbie pero hindi naman daw niligawan. Alam nga na sabihin sa inyo niligawan. Ako nga hindi ko nga alam na niligawan eh, 'di ba? 'Di ba? Kahit yung iba nga sa showbiz hindi alam na may ligawan na nangyayari sa mga artista eh. 'Di ba? Alam nga na sabihin sa atin, alam nga na, hoy, alam mo ba nililigawan ako ni David? Hoy, alam mo ba sinagot ko na siya? Hoy, alam 'di ba? Hindi yung ganoon kasimple. Ito obvious na obvious, Diyos ko gawa-gawang kwento eh. Kaya nga hindi ko kinagat tong kwento na to. To be honest I want to be clear here, okay? Yung mga mga balitang ganyan, alam ko na po 'yan. Last year ko pa alam 'yan, yung mga kwento na 'yan. Na kesyo hindi nanligaw, kesyo hindi ganito, kesyo hindi ganyan, kesyo hindi ganun. Diba? Siyempre yun ang sasabihin ng mga hindi nakakaalam. Diba? Yun yung sasabihin ng mga walang tiwala sa inyo. Kasi wala naman, alam nga sabihin nila sa inyo, oy, alam mo ba, close ba kayo? Diba? Buti sana kung ito sila G, may ka-close na mga, kunwari kaibigan, may ka-close na artista, yung mga wala namang kaibigan na artista yan. Wala namang mga kaibigan direktor yan, wala namang kilala yan. Kaya nga sabi ko, ako may kilala ako sa showbiz, may kilala ako sa politika, may kilala ako sa mga local official. Malawak yung kapasidad ng source ko sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Hindi naman sa pero 'di ba, minsan naman nagkakamali yan source eh. Sometimes hindi perfect yan, nagkakamali rin yung source. Minsan nagkakatotoo, minsan hindi, 'di ba? So that's common kasi nga hearsay yan. Hindi direktang gagaling yan doon sa taong pinag-uusapan. Alam nga na sabihin sa akin ni David, hoy, alam mo ba David ganito? Alam mo ba Mamang Pickles ganito? Binasted ako ni Barbie. Alam nga sabihin niyang ganun, 'di ba? Sino ba ako sa buhay ni David Licauco? Sino ba ako sa buhay ni Barbie Fortesa? And imagine who's this Jim Panot and who's those bashers na nagkakalat at naninira kay David para sirain yung kanyang reputation as an artist. Sino sila? Sino sila para sabihan ni David or ng mga kaibigan ni David na ng personal na buhay ni David? Sino sila? 'Di ba? Hindi naman sila fans eh, basher sila. Sa makatuwid, 'di ba? Bulok sila. Kayo ba papayag ba kayo na magsasalita kayo sa mga bulok na tao? 'Di ba? Papayag ka ba yung alam mong kaibigan traidor? 'Di ba? Magkukwento ka ba sa kaibigan mong traidor? Of course not. 'Di ba? 'Di ba, Ma'am Marites? Hindi ka magkukwento kasi alam mo nga na bulok 'yan eh. Kumbaga, bulok ang sistema ng utak niya. Alam mong basher, kwekwentuhan mo pa. 'Di ba? Come on. Kaya yung mga ganitong kwento, ulitin ko, alam ko na po yan. Alam ko na yan from the very start. Nung hindi pa nadating sa kwento si Alex.
Parating pa lang yung issue na Alex Manalang na yan. Alam ko na ito. Kinuwento na sa akin ng buo yan. Buong picture niyan pinakita na sa akin. Oo, yung picture ng istorya na yan, na mala pelikula na istorya. Ng love team, ng love story daw ng Alex and David. Alam ko na yan. Pero my point is, 'di ba, bago ka magsalita, bago mo sabihin to, kasi kung ilalabas mo ito, makakasira sa tao ito. 'Di ba, makakasira. Ngayon, pag nakasira ka ng tao at hinanapan ka ng ebidensya, anong pruweba mo? Picture? No. Ikaw yung nagbigay ng mali siya doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa batas ibe-basis ito, kung dadaanin sa batas ito, yan sila Jim Pano, talo yan. Kalaboso ang baksak niyan. Kasi maglalabas ka ng kwento na wala kang supporting evidence. Anong labas nun? Kasiraan pa ng isang tao. Anong nun? 'Di ba? Hindi pa sila gumagamit ng mga terms na iba't ibang terms, 'di ba? Talagang right away sinasabi nila, "Oy, si David ganito, oy si Barbie ganito, oy si," 'di ba? Dapat walang ganun. Be careful kasi pag kayo naasunto kayo, 'di ba? Pag naasunto kayo, kagaya nito nila Jim Panot, sasabihin, "Bakit wala naman akong muka?" So matapang ka kasi wala kang muka, kahit mag-fake news ka hindi ka makukulong, ganun ba 'yon? Kaya nga sabi ko kay Jim Panot, i-try mo kalabanin kami sa politika, may kalalagyan ka. Oo. Lumipat ka ng politika, doon ka gumawa ng fake news, may kalalagyan ka. Gumawa ka ng fake news sa gobyerno, may kalalagyan ka. Kasi ikaw matapang ka, Jim Panot, at 10 ng alalay mo na magpakalat ng mga kung ano-anong fake news just because clout. Gusto niya ng clout chaser kayo eh. Gusto niyo may mapag-uusapan, gusto niyo may pera, 'di ba? Gusto niyo may 'di ba? May mga topic. Kaso yung topic niyo, it's not relevant. Kasi nga bakit? It's fake news, hearsay. 'Di ba? Lalo-lalo na kung nakakasira sa ibang tao at lalo-lalo na kung nakakasira sa isang artista. Ako nung sinabi ko na ayon sa ating source, binline item ko pa yon. Meron daw isang babae na lumipat ng baler. Para di umano ay mapatabi maging kapitbahay na lang yung boy na nai-issue sa kanya. Na di umano ay jowaers niya, ganon. Hindi, ito sila Panot sigurado eh. Diba? Sila Panotchi, sigurado yung mga basher, sigurado sila. Kahit wala silang source, sigurado sila. Diba? Pinipinpoint nila, kaya pagka nasoplak sila, nasoplak sila ng ka-fake news nila, ayun, 1 week walang live. 1 week walang upload, 2 weeks walang upload, 3 weeks walang upload. Diba? Kasi bakit? Kasi nga, hindi naman na sila relevant eh. Diba? Hindi na relevant yung mga nilalabas nilang issue. Ito sa totoo lang, hindi ko maintindihan sa social media grounds natin ngayon, mga kabarda. Bakit kinakagat nyo pa yung mga ganong klaseng balita na bukod na sa hindi na relevant si Jim Panot at yung mga basher, wala pa silang napapatunayan. Sige nga. I mean, come on, di ba? Hindi man na tayo mga bata, Diyos ko. Alam na natin kung niloloko tayo o hindi. Alam natin kung di ba, may saysay pa bang pakinggan yung mga ganitong klase ng negativity na ibabato sa artista. That's common. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, di ba, more on highlights ako. Sinasabi ko sa inyo mga kabarda, etong etong sinabi ni Barbie Fortesa during her interview, it's a part of her job. Diba? Nakapustura siya as Cherry. Nakapustura siya as karakter. Alam ka na sabihin niya sa madlang people, sa mga manonood ng Cherry, na hindi magaling ang isang Kalil o ang isang leading man, 'di ba? Natural
ipapahype yan. Mag-hype siya dahil trabaho nila yung magpa-hype, 'di ba? So, some of you naiintindihan yung ano na yung facts na yon. Naiintindihan yung point of view ng mga artista na yon. But in the other hand, yung iba naman confused. Pag anong ganon, 'di ba? Ay, mali to. Dito tayo. Ay, parang alanganin ako, balik tayo. Ay, dun ulit tayo. Ay, tama to, dun tayo, 'di ba? Ay, mali ngayon to, dun tayo, 'di ba? So kaya nagkakaroon kayo ng confusion. Kasi nga, some of you, some of us as a Barda fans, we don't know kung ano yung titindigan natin eh, 'di ba? Hindi natin alam kung sino yung titindigan natin, ang Barda ba, yung idol ba natin, yung sinusuportahan ba natin or yung mga basher, 'di ba? Kasi once na pinaniwalaan natin yung basher, maniwala ka sa akin 101%. Magiging basher ka. Yung pagkatao mo ay para mo nang sinanla sa yung kaluluwa mo sa demonyo. Kasi bakit? Diyan ka na matututong mag-hate. Diyan ka na makakaramdam ng puot, galit, 'di ba? Oh. Lahat ng mga negativity absorb mo na kasi isinangla mo na yung sarili mo sa demonyo. Kaya nga si Jimonyo, 'di ba? Ang tinawag ng ibang Jimonyo kasi nga si Jim ay isang baklita na sumapi na sa diablo. Wala na siyang pakialam sa kung anong kabutihang magagawa niya sa buhay niya. Basta ang importante, makasira siya ng buhay ng ibang tao, okay na siya ron. Kasi yun yung main goal ng diablo, ng demonyo. Yun ang main goal nila, walang masaya, ganon. Diba? Diyos ko, tinatapik natin yan sa mga churches natin. Katoliko ka man, Muslim ka man, Christian ka man, anuman relihiyon mo. Diba? Sinasabi yan ng pastor, sinasabi yan ng pare, sinasabi yan ng imams, na yung diablo ayaw kang masaya. They will hunt, no? Kung ano yung makikita nilang opportunity na masisira ka. Ganon si Jim Panot. At ganon yung mga, kaya pansin nyo, di ba? Pansin nyo, walang katinuan yung buhay ni Jim. Di ba? May malubha siyang karamdaman na wala ng lunas. May lunas ba AIDS? Parang mayroon na ata lunas ang AIDS, no? Ang HIV. May lunas na ba yon? Mga nanay niya, 'di ba, may taning nabuhay. Tapos yung niya, yung parang yung kapatid daw ata, nagkaluslos. 'Di ba? Sabi nung mga nakakilala sa kanya. Kasi close sila dati ni may close siya sa GC na kinekwentuhan niya. Imagine niyo, gaano ka miserable buhay niyan. Mandadamay na 'yan. Kayong mga senior, gusto na niya kayong idamay sa nangyayaring masamang nangyayari sa buhay niya. Damay-damay na. Ganun yung gusto ni Jim Panot at ng mga basher. Kasi nga, wala silang kaligayahan. Wala silang katinuan. Yung mga utak nila, drain na yan. Ang utak na lang nila ay makasira ako. Ay makadamay ako ng ibang tao. Ay kailangan mapalaganap ko ang negativity. Hindi nyo napapansin. Pag nagbasa kayo, nag-scroll kayo sa Facebook. 'Di ba? Pag nagbasa kayo, ayan tulad niyan. Pag nagbasa kayo sa Facebook, 'di ba? So saan katerba yung makikita nyo? Na mga balita, na mga kung ano-anong bad trip hanggang sa masira na yung buong araw mo. 'Di ba? Ganun kasi yung gawain nila Jim at ng mga ng mga alipores niya. Ayaw nila kayong masaya. Basta ako, ever since gusto ko talaga ang Barda, with or without project, Barda pa rin. Sabi ni Ma'am Rosalinda, Dalida. Thank you so much sa pagsuporta po sa Barda. 'Di ba? Yan. May mga ganyan talagang tao na talaga, hindi ayaw nilang masaya tayo, 'di ba? Kaya itong istorya na ito, ito pong istorya na to, ulitin natin. Itong kesyo ng ligaw, alam ko na po 'yan. Alam ko na po 'yan. Yan po ay fake po 'yan, fake kwento 'yan. Di po totoong kwento 'yan, Diyos ko. Sa kayo nakakita na basher tapos close dun sa pamilya. Hindi po totoo 'yan. Hindi po yung Diyos ko, kahit sino kaya naman gumawa ng ganitong kwento.
'Di ba maniwala pa ako kung yung kwento dun sa nangyari sa Pulang Araw, 'di ba? Yun pumutok talaga sa loob ng showbiz yun. Oh. Yung clingy moments ng Barda, maniniwala pa ako ron na may something yun. Bakit? Maraming nakakita, maraming testigo, mga artista testigo, mga katrabaho nila testigo, makeup artists, stylist, sino pa, directors. So, mas naniniwala pa ako doon sa nangyaring momentum, sweetness, at issue, okay, na kesyo kung ano-anong issue dyan na 'di ba, in-issue sa kanila, pinapaamin sila kung meron na silang relasyon. Mas naniniwala ako doon, Diyos ko. Mas naniniwala ako doon. Kaysa dyan sa kwento na yan, Diyos ko. Ang kwento, pansinin nyo, paiba-iba nga ng kwento eh. 'Di ba? Paiba-iba nga ng kwento eh. Kung gusto nyo talagang, eto bigyan ko kayo ng tip. Gusto nyo malaman, alamin nyo yung mga negosyo nila. Alamin nyo yung mga negosyo nila. At doon kayo mag-imbestiga mismo sa sarili nyo. Ganun. Kung gusto nyo may mapatunayan sa sarili nyo, mag-imbestiga kayo ng sarili nyo. Hindi yung kwento ng basher, paniniwalaan mo. Kaya nga basher, kailan pa naging tama basher, di ba? Kailan pa sila naging tama? Kailan pa sila tumumpak? Di ba? Halos lahat ng basher napahiya, di ba? Sinasagot nga sila ni Mami Ami saka ni Tita Eden. Lahat ng mga Barda fans na nagpo-post, nilalike ni Mami Eden ngayon. Saka ni Mami Ami. What do you think? Bakit nila kailangan gawin yun? Sige nga. Bakit kailangan nilang gawin yun? Diba? Itong mga ito, sila Jim, hindi na relevant yan. Hindi na relevant at ano na yan. Ligwak na yan, Diyos ko. Apakadami na ng palpak niya. Diba? Sure pa sila doon sa mga sinasabi nila. Hindi pa sila gumagamit ng source. Sure sila doon sa sinasabi nila. Diba? Hindi pa sila gumagamit ng mga according. Diba? Yan, alam ko na yan, Diyos ko. Yung kwento na yan, mismong mga kaibigan pa. Nung Alex, doon ko pa nalaman yan. Kaya nga sabi ko, kaibigan pero wala ebidensya, ano yun? Diba? Huwag tayong maglokohan dito. Hindi man ako pinanganak kahapon. Diyos ko. Diba? Hindi man ako pinanganak kahapon sa showbiz lang. Diyos ko, para sampat nagtrabaho ako sa showbiz ng napakatagal na panahon. Diba? 8 years is not, diba? 8 years is 8 years. Hindi siya basta taon lang, diba? So pag malalaman niyo pag nakapasok kayo sa showbiz or magtanong kayo sa mga may sa showbiz, may connection sa showbiz or dating nagtatrabaho sa showbiz, malalaman niyo kung paano tumatakbo ang chismis sa showbiz. Some of showbiz ingay lang, some of showbiz totoo. At karamihan ng totoo diyan iniiwasan. Yan ang tandaan nyo. Karamihan ng totoo dyan, iniiwasan. At iniiwasan pag-usapan. Yun ang karamihan na dyan. Kasi ba't mo iiwasan kung wala ka naman ba't kailangan mo itago? Ba't kailangan may iwasan? Diba? So, meaning to say, there's something happening. Diba? May nangyayaring hindi na kailangan nating malaman na gusto nila private lang. Or privacy nila. Diba? Gaya nga ng sinabi nyo dati, di ba? Kay David, kay Kisen, nilabas naman ni David. Kung talaga merong karelasyon si David ngayon, ilalabas niya yun. Na, lalo na, non-showbiz pa, di ba? Kaya, hindi lang niya, pero pagdating nga kay, sa showbiz, di ba? Pagdating kay Barbie, ganyan, pansinin nyo, tumatawa-tawa na lang siya. Di ba? Ngumingisi-ngisi na lang siya, di ba? So, ang daming, maraming tawag dito. Maraming pattern, maraming binibigay, 'di ba, na sa atin. Kung tutusin, kaya naman kumuha ni David ng another leading lady, ng love team, sorry. Si Barbie ganun din. Kayang-kaya niyang kumuha ng panibagong love team. Ba't hindi nila ginagawa? Question yourself, 'di ba? Tanungin niyo sarili niyo. Bakit hindi kaya nila ginagawa? Kung tutusin, pwede silang mag-request sa Sparkle. O i-love team mo dito kaya total love team lang naman. Pero bakit hindi? Ba't pinili nila mag-single era?
Paliding man, paliding lady, 'di ba? Bakit kaya? 'Di ba? So, at bakit kaya pag sila pa rin ang pinag-uusapan dalawa sa showbiz industry? Bakit kailangan kaduktong lagi ang David Licauco? Bakit kailangan laging kasama ang Barbie Fortesa? 'Di ba? Hindi niyo nagigets 'yun. So, ako gets ko kasi 'yun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagtrabaho ako sa showbiz industry. I was a stylist before. So kaming mga stylist ng mga artista, kami yung mga nakaka-adapt or mas nakakaalam. Kami mga makeup artist, yan. Makeup artist, stylist, kami ang major na nakakaalam ng pinag-uusapan ng mga artista. Ma'am Kaiselin Pineda, shoutout. Yan sila Jim Panot. May experience ba yan? Alam ba nila ang mga technique ng mga ng mga technique ng mga artista kung paano mapapawala yung usapin sa kanila. Yun na nga yung ginagawa ng Barda eh. Inaalis nila yung usapin sa kanila sa personal life nila. Hindi nyo magets yun. Diba? Kasi nga, gusto nila ng low-key, gusto nila ng tahimik. Diba? So, yung mga ganitong klase, sabi ko nga, pabor pa sa kanila to. Actually, yung issue nga kay David, pabor pa sa kanila yan, kung tutuusin. Pabor pa sa kanila yan. Kasi pansinin nyo, hindi bother si David. Diba? Bakit tatanungin mo si Barbie? Ba't hindi yung Alex? Di ba? Kaya pansinin niyo pagka tinanong, who's Alex? Ano daw? Di ba? Girlfriend mo ba siya? Ano yun? Di ba? So, ako alam ko yung mga ganun eh. Alam ko na yung mga ganun sa totoo lang. Alam ko na. Alam ko na. Pinaglalaruan lang ang isip nyo ng mga post. Mahilig kasi kayong pumatol sa post eh. Lalo na mga basher, mahilig kayong pumatol sa mga basher. Kaya ako pansinin nyo, kahit wala akong vlog, kampante lang ako. Bumabalik ako sa live, nabarda pa rin ang topic ko. Nabarda pa rin ang sinusuportahan ko. Diba? Hindi nyo napapansin nyo. Kasi tinanong ko yan eh, okay naman daw. Diba? Mamang P, why did my post become English? Naka-auto-translate po ako. Yan din yung problema ko, naka-auto-translate tayo. Di ba? Nakakabwisit. So, 41 na like pa lang tayo pero 71 tayo. So, ibig sabihin, may basher na, 30 kayong basher. Ganon. 32 at 31. Di ba? Jim, mag-thumbs up ka dyan. Mag-like ka, Jim. At doon sa mga basher natin, actually, yung mga umalis sa Barda, nanonood din yung mga yan dito, Diyos ko. Nanonood din dito yung mga yan. Oo. Diba? Nung una sinasabi nila, ay wala po, 'di ba yung mga umalis, sabi nila, fake news naman yan si Pikwa, yan, fake news yan. 'Di ba sinasabi nila fake news ako. Okay lang sa akin, 'di ba? Dumating yung mga pagkakataon, 'di ba? Lalo na yung kainitan ng kainitan. Tawa pa ako, kainitan, may mga umalis sa live ko, may mga umalis sa GC namin. Kainitan ng Barbie and Jameson Blake. Ang dami, sobrang daming umalis. Sobrang daming naging basher ng lumipat ng Barson dahil yung Barson daw ang totoo kasi nag-holding hands. Palakpakan ng mga tanga na yan. Diba? Tapos sasabihin nila, wala fake news yan si Pikwa. Fake yan, fake news yan. Wala talaga relasyon ng Barda. Barson talaga ang may relasyon. Nagliligawan nga yan, lumabas sila, ayan nagano sila, nagholdingan sila. Yan ganyan. Anong pinanindigan ko nung time na yon? Ano sabi ko? Scripted yan. Huwag niyong kagatin yan. Lahat yan pinag-usapan. Alam ni David Licauco yan, sabi ko. Alam ni David Licauco yan. Pinag-usapan na nila sa table yan. Hindi naniwala yung iba. Sige. Natapos ang pelikula, natapos ang promotion, na-showing. After that, asa ng Barson? Sige nga, asa ng Barson? After Barson, talo naman sila. Syempre, ayaw nila mapahiya. Gusto nila may mapatunayan kay Mamang Pickles na tama sila. Diba? Talon sila. Gumawa sila ng kwento saan? Gumawa sila ng kwento sa Jill Bid. Na kesyo, type daw talaga ni David Sim.
Jillian daw talaga kasi bata pa, ganyan-ganyan, di ba? O, sinabi nila yan. O, gumawa sila ng fandom, 10 sila. Pinakang malaki sa kasaysayan ng fandom ni Jillian Ward, 10 piraso. Di ba? Sa kasaysayan ng love team or ini-love team or sabihin na nating naging leading man ni Jillian Wards, pinakamaliit sa kasaysayan, Jilvid. O, palakpakan ng mga tanga na yan. Di ba? O, ang dami nagpaniwala din. Oo, di ba? O, pero hindi pumapasok ng Jilvid kasi nabulilyaso na. Ang tendency, yung mga Barson, dahil ayaw mapahiya, tumigil na. Wala na. Di ba? Tumigil na, wala na. Oh. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Tapos dumating tong, ay mas relevant itong issue na ito. Kasi ito, non-showbiz ito eh. Di ba? Oh. Siyempre, mas kakagatin nga naman ng mga madlang people. Kasi, Alex Manalang, businesswoman. Di ba? Naglo-law school sa Australia, 'di ba? Sabi nila. Oh, na may business sa Siargao, sabi nila. Kaya nga sabi ko ngayon, paiba-iba, sabi nila, uuwi daw sa Pilipinas kasi nga dito na daw magtatapos ng pag-aaral ng law. Kaya nga sabi ko, sa kayo nakakita, doon pa lang di na accurate yung kwento eh. Sa kayo nakakita, galing ka na ng Australia, nasa mataas kang paaralan, pupunta ka ng Lasal, gano'n. Pipiliin mong gumraduate sa Lasal? Sa UP? Sa Ateneo? Nasa Australia ka, hello. Kahit ako, sabihin sa akin, pumunta ka sa Pilipinas, sabihin sa akin ng magulang ko. Bakit ma'am? Bakit pa? Magtapos ka doon sa sa Lasal, sa Ateneo, sa UP. Ng law. Do you think papayag ako? Of course not. For example, balik na rin natin. Sasabihin ko sa magulang ko, uwi ako sa Pilipinas kasi may boyfriend ako ron. Sinong boyfriend mo? Si David. Doon na ako magtatapos. Saan ka magtatapos? Are you crazy? Baka sabihin sa akin ng pamilya ko, are you crazy? Are you nuts? Diba? Nandito ka sa Australia, dito yung law firm mo, nandito yung career path mo. Pupunta ka sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng eskwelahan dito sa Australia in terms of law, diba? Tapos pupunta ka ng Pilipinas. Doon pa lang hindi na accurate yung kwento nila Jim Panot na kay siya uuwi raw rito kasi magpapakasal daw sila rito. Asa na yung kasal? Kala ko ba ikakasal ng July, August daw? O asan na magse-September na, mag-bare month na? Asan na yung kasal?